Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mark Stupas from the Department of Geodetic Engineering mula po sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. So, pinanyayahan po kami ng Copernicus program para po magsalita tungkol dun sa paggamit namin ng Copernicus data. Kung inyo pong mamarapatin, ako po'y mananagalog para mas mabilis po yung aking presentasyon. Okay lang naman po. Wala naman po atang mga foreigners na nakikinig. Anyway, sige po. So, yun po yung aking presentation. The presentation is in English anyway, so you can read it kung mas preferred niyo po yung English. And so, just a brief background po, I'm from the Department of Geodetic Engineering. So, kami po yung nangungunang institusyon when you talk about geodetic engineering and geomatics engineering. So, yung mga geospatial na analysis, GIS, remote sensing. So, kami po yun sa Pilipinas. Kami po yung nangunguna dyan. Bilang higher education institution ng gobyerno, kami din po ay nagbibigay ng research services. So bukod po sa research, kami rin po ay nagagawa ng extension services. And ang Department of Geodetic Engineering, meron kaming alter ego, which is the Training Center for Applied Geodesy and Photogrammetry. So marami po kaming ginagawang mga research. Kung narinig nyo na po yung Diwata program, yung microsatellite program, kung narinig nyo na rin po yung part ng Project NOAA before, yung pagmamapa ng floods, parte din po kami nun. So yung nagpapalipad po ng mga eroplano para kuhanan ng topographic data, yung ginagamit sa pagmamodel ng ating mga floods, yun po, ginawa po nung aming mga kasama sa research. So yun po yung background ng aming institution. So, kagaya nung pinakita ni Olaf kanina, marami po tayong datos na nakukuha mula sa Copernicus. So, ito po ay libre at pwede natin gamitin ng walang pakundangan, kumbaga. So, hindi nyo na kailangan magpaalam, kahit na sino sa atin, pwede siyang gamitin. So, yung konteksto po kung bakit kami nandito, kasi marahil kayo gusto nyo pong mag-aral sa European Union, and posibleng itong mga datos na ito ay gagamitin ninyo sa inyong mga research. So, ang idea lang is magpapakita po ako ng mga example na research na ginawa po namin sa aming departamento na marahil pwede rin yung pong gawin doon pag nandun na po kayo sa Europa. So, bago po yun, gusto lang po namin ipakita na yung mga datos, kagaya po ng mga radar imagery, kagaya ng mga satellite imagery na nabanggit ni Olaf, ay ginagamit na rin po namin yan sa pagtuturo dito sa universidad. Bukod doon, yung aming mga training, hindi lang naman po siya puro theoretical. Naggagawa din po kami ng mga hands-on materials kung paano po ginagamit yung mga ibang mga datos na ito. So, meron po kaming mga materials na ginagamit para sa undergraduate courses. Meron din naman para sa graduate courses, sa master courses namin. And meron din for the training courses na ino-offer actually namin for free para sa mga government institutions. So, ito lang very brief rundown lang ng iba't ibang mga proyekto na nagawa na ng aming mga estudyante using yung mga Sentinel data na binanggit kanina. So, yung Sentinel-2, ito po yung optical data. So, katulad ng nakikita ng ating mga mata, ito po yung datos na nakukuha niya. So, yan po yung mga pinagamitan namin. So, nakapagmapa kami ng coral reef, nakapagmapa ng coconut plantation, nakapagmapa ng water quality, land use, and heat mapping, and also floating plastic debris monitoring. Isa rin pong pwedeng gawin is yung pagmamonitor ng chlorophyll sa ating mga katubigan na ginagawa rin po ng aming mga estudyante. So bukod po doon, napakita na ni Olaf kanina yung flood mapping na application, but apart from that, meron pa rin po kaming ginagawang oil spill detection, mangrove biomass assessment, pag-access din po ng mga air pollution. Lahat po ito kaya nyong gawin kung gagamitin ninyo yung datos ng Copernicus. So, magpapakita lang po ako ng konting mga pictures para na medyo mainggan nyo kayo kung ano yung mga iba pang research na amin pong ginawa. So, ito po, isa kagaya nung nabanggit ko kanina, nakapaggagawa po kami ng mangrove mapping using yung mga satellite data na pinoprovide ng Copernicus. So, ito po, ginagamit na rin po siya, hindi lang dito sa Pilipinas, but even all over the world. So, mapapansin nyo, ginagamit na rin po siya ng FAO, yung ganitong methodology na na-develop namin using this type of data. So yung kanina nabanggit ni Olaf na service kung saan nakakakita sila ng floods, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, thesis ko po yung binanggit niya na ginawa po namin dun sa Technical University of Vienna. Kasi ako rin po ay graduate sa Vienna.
Okay, so yan po. Something din po na pwedeng gawin dito or pwedeng gawin kung kunwari mapunta po kayo doon at yun ang gusto nyong aralin. Ang iba pa pong ginagawa po namin habang ayaw mag-next slide. Ayan. So, bukod po doon, iba pong nagawa namin before is, kung narinig nyo na po yung digital imaging for monitoring and evaluation, yung DIME project po na tinatawag. So, nagamit na rin po namin siya para pag-monitor ng iba't ibang mga proyekto ng gobyerno. So, isa na po dyan is yung pag-monitor namin yung National Greening Program. So, tinitingnan namin kung naitatanim ba ng tama at kung saan tinatanim yung ating mga kagubatan. So, nakikita namin doon kung tama ba yung dami o tama ba yung pagkakulang ng mga pagkakagawa ng pagkakatanim. Isa rin ho sa aming nagawa ay yung pagmo-monitor din ng mga National Irrigation Program na mga dikes, mga dike. So gumamit kami ng machine learning, artificial intelligence para mahanap yung mga dike na ito dun sa ating mga satellite images. Okay? So isa rin po na hindi nabanggit ni Olaf kanina is yung development din po ng iba't ibang mga workflow sa pagmamapa natin kasi isang dinevelop po ng University of the Philippines kasama ng Copernicus na program is yung benthic habitat mapping na kino-co-develop ngayon ng aming institution kasama nga po ng Copernicus program. Kasi marami tayong mga isla, marami tayong katubigan, so dito pinapakita yung isang service na dinedevelop with us. Okay, so medyo mabilis lang yung aking presentation, but in summary, yung Copernicus data, nakakatulong siya for research, teaching, and extension. So kahit nandito po kayo sa Pilipinas or magpunta kayo sa Europa, pwede nyo pong gamitin itong datos na ito. So marami siyang benefit sa mga studies na pwedeng gawin sa Pilipinas. So nakita nyo kanina na ginagamit namin siya for mapping the environment, ginagamit siya for mapping yung iba't ibang mga projects ng government. And also for disaster risk reduction, ginagamit po natin itong mga datos na to. So in ending, ang sasabihin ko lang, so yung mga estudyante po that are considering to go to Europe or to study in higher education abroad, so you can utilize this data na nag-aaral kayo doon, tapos pwedeng dito naman sa Pilipinas yung study site ninyo, yung research ninyo, para pwede nyo maibalik sa Pilipinas kung ano man yung inyong pag-aaralin sa ibang bansa. So, ayun lang po. Marami pong salamat. So, kung meron po kayong katanungan, ayan po yung aking details. Alright, meron po bang katanungan para kay Sir Marks? Taas lang po ang inyong mga kamay kung may tanong. Sige, actually sir, ako meron. Yung sa mga images na pinakita mo, it's free to use. Meron bang mga limitations on saan namin siya hindi pwede gamitin? Kung broadcast, pwede ba namin siya i-air? Something like that po. Sige, maganda pong tanong. Actually, yung Copernicus data, as far as I know, it's open. So hindi nyo kailangan magpaalam, kailangan nyo lang siyang i-cite na ginamit nyo yung datos. But kahit saan, alam ko pwede siyang gamitin. Yeah. Alright, yun lang naman yung katanungan ko. Alright, thank you Sir Marks and maraming salamat sa magandang presentation na yan. Alright, so we'll just wait for our next presenter. So just sit back and relax. Thank you.